Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Yun ang tanong kay Josa Demetrius ng bakla niyang kaibigan na si Tiny nang sabihin niya rito na sasali siya sa contest para masungkit ang puso ng kababatang si Ethan Benjamin Madrid. Sigurado ako, sabi ni Josa. Nasa ilalim sila ng mayabong na puno ng lara. Nakaupo sila sa isang mahabang bangko habang kumakain ng mangga. Pero bakit ka sigurado? Bakit ba parang nagdududa ka, Tiny? Kasi sabi mo, ang lola mismo ni Senyorito Ethan ang pipili ng babaeng magiging girlfriend niya. Oo nga, ano naman? Di ba maarte yun? Paano ka mapipili? Grabe ka naman. Dahil ba pangit ako, imposible na akong mapili sa contest? Oo, prangkang sabi ni Tiny. May kasama pang tawa. Uy, grabe ka. Parang di ka friend. Dapat bilang kaibigan ko, sabihin mo sa akin na hindi naman ako pangit. Friend mo ako pero di ako sinungaling no. Napasimangot si Josa. Josa ang pangalan niya pero hindi siya mukhang Josa. Marami na ang nagsabi sa kanya na hindi siya maganda. Nagpapaligsahan sa pagiging malapad ang nguso at ilong niya. At walang nanalo. It's a tie. Ang dalawang ngipin niya sa unahan ay malalaki. Parang gustong lumabas sa bibig niya. Oily palagi ang mukha at anit niya. At manipis ang buhok niya. Hoy, hindi pangit si Josa ah. Sabi ng kaibigan nilang si Juancho na naglalakad palapit sa kanila. Gwapo ito. Kayumanggi ang kutis. Makinis ang katawan at mukha kahit batak sa pagtatrabaho bilang magsasaka. Matangos ang ilong nito. Pangahan ng mukha. Lalaking-lalaki lahat ng feature. Juancho, kaya nag-ambisyon tong si Josa kasi binobola mo. Mapait na wika ni Tiny. Hindi ako nambobola sabi ni Juancho bago tumabi sa kanila. Maganda talaga si Josa, Tiny. Palibhasa, puro babaeng kalabaw lang ang nakikita mo. Tama ka na nga, bakla. Nakailang pintas ka na sa akin reklamo ni Josa. Saka hindi naman ganda lang ang basihan ng lola ni Ethan sa pagpili ng magiging girlfriend niya. Sabi ng nanay ko, may mga challenge daw na ibibigay sa mga babae na gustong maging girlfriend ni Ethan. Tapos, kung sino yung mananalo sa mga challenge, edi yun yung mapipiling maging girlfriend ni Ethan. Sinong Ethan? Seryosong tanong ni Juancho. Edi yung apo ng may-ari ng hasyenda na to. Hello. Sa bagay, bago ka lang pala rito kaya di mo siya kilala. Kababata ko siya. Di ba matagal nung nagtatrabaho dito ang nanay ko? Ayun, kapag dinadala niya ako sa mansyon, nakakalaro ko si Ethan noon. Tapos classmate ko siya nung high school, hanggang sa ipadala na nga siya sa ibang bansa para mag-aral. Pero ngayon nakabalik na siya. Wala raw interes maghanap ng girlfriend at natatakot na ang lola niya, kaya nagpresenta yung lola niya na ito na raw ang maghahanap para kay Ethan. Halatang hindi natutuwa si Juancho. Bakit may challenge pa? Ihanap na lang nila sa internet. Makaluma ang lola ni Ethan Saka baka gusto niya na mahanap ang best para sa apo niya. Alam mo naman, mayaman sila. Gano'n naman ang mga mayayaman, mga weirdo. At sasali ka. Gusto mo ring maging girlfriend ng Ethan na yon? Umangat ng kilay ni Josa. Ba't ba parang masama ang loob mo, Juancho? Gusto mo bang sumali rin? Hindi sumagot si Juancho at sumimangot na lang. Basta, sasali ako sa weirdo nilang contest para hanapan ng girlfriend si Ethan. Kasi crush ko na yung si Ethan, teenager pa lang kami. Saka isa pa, hindi naman ako matalino at hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hirap ako sa pag-asenso. Yung mga nakapagtapos nga ng pag-aaral dito sa bayan, hirap na hirap pa din Ako pa kaya ang hindi? Kaya kapag ako ang napili, parang dalawang pangarap ko na rin ang nakuha ko. Si Ethan at ang maging mayaman. Nailing na lang si Juancho sa mga sinabi niya. Kinabukasan ay kailangan magpunta si Josa sa mansyon. Dahil magsisimula na ang search ng lola ni Ethan para sa magiging girlfriend ng apo nito. Sabi ng nanay ni Josa, para matakot raw sa kanya ang mga magiging kakompetensya niya, ay magsuot siya ng itim. Nakaka-intimidate raw kasi ang itim. Itim ang bestida, sapatos at shades niya. Pinuri siya ng nanay niya. Sabi naman ni Tiny ay mukha raw siyang bangaw. Nang makarating sa mansyon ay sinabihan siya ng mga kasambahay na magpunta sa garden. Naroon daw kasi si Ethan at ang lola nito. Nakarating siya sa garden. May mesa sa garden na katabi ng swimming pool. Nasa mesa ang lola ni Ethan. May kausap itong isang babae.
Naroon din si Ethan pero nakatalikod dito sa kanya. Kahit likod pa lang ang nakikita niya ay sigurado na agad niyang gwapo pa rin ang kababata. Malapad ang balikat nito. Dark brown ang makapal at alon-along buhok. Nang makalapit si Josa sa mga nag-uusap sa mesa ay ngumiti siya at nagsalita. Ethan. Natigil sa pag-uusap ang mga ito. Lumingon sa kanya si Ethan. Parang tatakasan ng lakas sa mga tuhod niya nang makita ang gwapong mukha nito. Tila pag-aari ng anghel ang mapungay na mga mata nito. Kitang-kita ang pamumula ng mistisong kutis nito. Matangos ang ilong, maarko ang kilay, at napakabango pa ng binata. Parang masarap makulong sa malapad na bising nito. Naalala mo ko, Ethan? Ako si Josa. Nakakalaro mo ko nung bata ka pa. Kaklase mo ko hanggang high school. Naalala mo pa ba? Anak ako ni Cecilia na yaya mo dati. Umisip si Josa ng katangian niyang posibleng tumatak sa isip nito. Ako yung maraming kuto. Ngumiti si Ethan. Siyempre naalala kita. Tumayo ang lalaki mula sa pagkakaupo at lumapit sa kanya. Tiningala niya ito dahil matangkad to. Long time no see, Josa. Can I hug you? Yes, go! Wala na akong kuto ngayon. At nang marinig yun ni Ethan ay kinulong siya nito sa isang mainit at mahigpit na yakap. Napasubsob siya sa mabangong dibdib nito. Kumalas sa kanya si Ethan pero ngiti-ngiti pa rin nakatitig sa kanya. Kumusta ka na? Eto, okay naman. Ikaw, tumangkad ka na. Nagpatuli ka na, no? Tumawa ang binata. I'm happy to see you, Josa. I'm happy together. Pilit na pag-i-English ni Josa. Ibig ko sabihin, masaya rin ako. Nahinto sila sa kamustahan nang magsalita ang lola ni Ethan. Iha, ikaw ang anak ni Cecilia, di ba? Tumingin silang dalawa ni Ethan sa matanda. Opo, sagot niya. Anong sadya mo rito? Nakangiting sabi ng lola ni Ethan. Posturang-postura ito kahit nasa bahay lang. Sasali po ako sa search. Magbabaka sakali po ako na maging girlfriend ni Ethan. Nawala ang ngiti ng lola ni Ethan nang marinig yun. Mukhang hindi ito natuwa sa sinabi niya. Pero sa huli ay napilitan din itong isali siya sa contest. I know this may sound weird that I'm organizing the search for my grandson's girlfriend. But I know my grandson. He is a workaholic businessman. Kung hindi ako kikilos, hindi ako siguro magkakaroon ng mga apo sa tuhod. Yun ang sabi sa kanila ng Lola Marga ni Ethan. Ngayon ay nakadulog na rin sa mesa si Josa, nakikinig sa matanda. Sabi ko sa lola ko na hindi ko na kailangan ng tulong niya sa paghahanap ng girlfriend. Pero naging mapilit siya eh. Sabi ni Ethan. Kailangan mo ng tulong, apo. Marami na sa mga kasosyo natin sa negosyo ang nag-iisip na bakla ka. Lalo pa't nakalinya sa cosmetics at perfumes ang negosyo natin. Hindi ako baklala at walang masama sa pagiging bakla. Pero masama ang chismis sa negosyo. Saka kung hindi kayo mag-click ng mapipili ko, di maghiwalay. I just want you to try, iho. Please. Walang naisagot si Ethan sa pakiusap ng lola nito. Bumaling ang lola nito sa mga babaeng nasa harapan. Kayong dalawa lang ang nagpakita ng interes na maging girlfriend ng apo ko. Siguro ay nawirduhan nga sila sa ideya ng contest. Pero never mind that. Mahalaga ay may sumali. Ngayon, isipin nyo na lang na unang challenge nyo to. Ipakilala nyo sa akin ang sarili nyo. Ikaw na mauna. Hello, ma'am. Sabi ng nag-iisang babae na kakumpetensya ni Josa kay Ethan. I am Beatrice Demetrius. I teach 8th grade math in a public school. I am 28 and I am striving to have my master's degree. Napatitig lang si Josa kay Beatrice. Katulad niya ito ng apelido dahil pinsan niya ito sa ama. Pero hindi sila close nito. Mayabang kasi si Beatrice. Palibhasa ay matalino ito, bata pa lamang sila. Palagi itong nasa honor roll. Samantalang siya ay napapagalitan lagi ng teacher dahil nagbebenta siya ng gagambang bahay noon sa mga kaklase niya. Maganda rin si Beatrice kahit mukhang masungit na guro. Baduy magdamit at makapal ang lente ng salamin. Manipis ang kilay na parang drawing lang. Nice. Is it difficult to be a teacher? Tanong ng lola ni Marga. Sometimes, but I really love this job. It's not even a job for me. It's a mission. I admire teachers, Beatrice. Bakit mo naman naisip na mag-apply bilang girlfriend ng apo ko?
Alam niyo naman po na karamihan sa mga guro ay tumatandang dalaga. Gusto ko lang po na hindi ako magaya sa mga kasamahan ko. Although I must admit that I have another motive. I know that if I will be Ethan's girlfriend, I can ask him to support our school and help my students. At tingin ko po magiging maganda ang imahe ng business niyo kapag po nakitang tumutulong kayo sa public schools. Malawak ang ngiti ng lola ni Marga. Halatang natutuwa kay Beatrice. Napasimango tuloy si Josa. Paano niya lalabanan ng matalinong pinsan? Sinulya pa na lang ni Josa si Ethan. Parang lumukso ang puso niya nang makitang nakatitig na ito sa kanya. Ikaw naman ang magsabi ng mga bagay tungkol sa'yo, sabi ni Lola Marga sa kanya. Nag-English si Beatrice, kaya kailangan ding mag-English ni Josa. Naisip niya na gayahin na lang ang introduction ni Tiny sa Miss Gay. My name is Josa Demetrius, 27 years of age, honored to represent this beautiful and bombastic province. Magiliw na pakilala niya. Hindi na maipapaliwanag ng science ang mukha ni Lola Marga, pero pinilit pa rin itong magpakapormal. Anong natapos mo, Iha? Natapos ko po ang labahin ko kanina. Bumungis-ngis si Ethan. Nang tinan ito ng masama ng lola nito ay nagseryoso ito. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral, Josa? Hindi po eh. Hanggang saan ang natapos mo? High school po. Bakit hindi ka nagkolehiyo? Hindi makasagot si Josa. Pakiramdam kasi niya ay minamaliit siya ni Lola Marga. Mukhang napansin niya ni Ethan dahil nagsalita ito. Kamusta na si Nanay Cecilia, Josa? Tinutukoy nito ang nanay niya na naging yaya nito. Napatingin si Josa sa binata. Okay naman. Gusto mo ipagdala kita ng luto niyang spaghetti? Favorite mo yun ng mga bata pa tayo, di ba? Naalala mo pa ba? Oo, kumakain pa nga tayo lagi sa isang plato eh. Hindi na nakasingit sa usapan nila si Lola Marga. Masaya si Josa dahil iniligtas siya ni Ethan mula sa mga tanong ng lola nito. Nang matapos ang usapan, ay pinahatid na sila pa uwi ng lola ni Ethan. Bumalik na lang daw sila bukas para sa susunod na challenge. Tahimik sila ng Beatrice habang nakasakay sa kotse ng pamilya ni na Ethan. Kahit ang driver ay hindi nagsasalita. Si Josa ang bumasig sa katahimikan. Insan, alam mo naman na crush ko na si Ethan noon pa, di ba? Kaya sana? Are you asking me to back out, Josa? Oo, sana. Kasi, maganda ka naman eh. Di ba may mga maniligaw ka naman? May pagpipilian ka naman. Di ba meron ka rin namang Wancho? Ha? Kaibigan ko lang yung si Wancho. Josa, I'm sorry, but I won't back out. Parang di naman tayo magpinsan, Beatrice. Napaka-manipulative mo, Josa. Pasensya na pero hindi ako magbaback out. Makakatulong sa akin si Ethan. Makakatulong ang pamilya niya sa career ko at eskwelahang pinagtuturuan ko. At alam nating pareho na makakatulong ako sa image ng pamilya at negosyo nila. May pag-asa ako, Josa. Kaya hindi ako aatras dahil lang sa pinsan kita. Hindi na lang nakapagsalita si Josa. Tumingin na lang siya sa labas ng bintana. Kung hindi magpapatalo ang pinsan niya ay wala siyang magagawa. Kailangan niyang galingan. Kailangan makipagsabayan siya dito. Pagbalik ni Josa sa mansyon kinabukasan ay pinapunta siya ng mga kasambahay sa dining room ng mansyon. Nang makarating siya roon ay naroon na si Lola Marga, Beatrice at Ethan. Nakadulog ang mga ito sa isang malaking dining table. Hi, Ethan! Masiglang bati ni Josa sa lalaki. Nginitian siya ni Ethan. You're late. Masungit na sabi ni Lola Marga. Have a seat. Sorry po, tinulungan ko po kasi yung friend kong Becky na si Tiny. May sasalihan po kasi siyang beauty contest. I don't care, Josa. If you want to be my grandson's girlfriend, you need to learn how to respect the time of others. Lola, tinulungan naman niya yung kaibigan niya eh. Maganda naman ang reason niya. Apo, wag mo siyang ipagtanggol. 30 minutes siyang late. Relax lang, Lola. Kumain na lang po tayo. Tumikim si Lola Marga. Okay. Alam niyo naman na maraming business meetings sa apo ko. Minsan, kailangan magsama ni Ethan ng girlfriend sa business meetings. Kaya kailangan ng kanya magiging girlfriend ay may table manners. Tonight ay magdi-dinner tayo na magkakasama. At i-o-observe ko ang table manners nyo. Napakamot ng ulo si Josa nang makita ang hapagkainan. Bakit ang daming kutsara? Iba-iba pa ang laki at itsura. Sinulyapan niya ang pinsang si Beatrice. Nag-ayos ang hitad.
Nakaputing bestida ito at naka-makeup. Mukha itong masungit na teacher na pilit pinadalo ng principal sa JS prom. Pero kahit ganoon ay halatang hindi ito kinakabahan at mukhang alam ang gagawin sa iba't ibang kutsara. Ihain na sa amin ng mga soup. Utos ni Lola Marga sa mga kasambahay. Ihinain sa kanila ng mga kasambahay ang mga mangkok na may lamang umuusok na soup. Wala munang ginawa si Josa. Tumingin muna siya kay Beatrice. Tiningnan kung ano ang datamputin nitong kutsara. Nang makita ay ginaya niya ito. Ngisi-ngisi siya. Kung hahayaan niyang mauna si Beatrice, ay hindi siya mapapahamak dahil makokopya niya ito. Masayang humigop si Josa ng soup. Huli na para maisip na dapat ay hindi pa niya yun. Napaubo siya dahil napaso siya. "Are you okay?" Mabilis na tanong ni Ethan. "Okay lang," sabi niya. Nakalawit ng bahagya ang dila. "Napaso lang." "You want some water?" "Hindi na, okay na." Tumingin si Josa kay Lola Marga. Nakasimangot na naman ito sa kanya. Nagpatuloy na lang sila sa pagkain. Ginaya na lang niya si Beatrice na babagal ang paghigop sa sabaw. Bakit ba ang bagal kumain ng mga sosyal na tao? Malilipasan ng mga ito ng gutom. Maya-maya ay may dumating na lalaking nakasuot ng chef's uniform. Tumayo ang chef sa tabi ni Josa at kinausap siya. "Good evening. Steak po ang ating main course. How do you like your steak?" Napanganga si Josa sa chef. Hindi kasi niya alam ang isasagot sa tanong. "How do you like your steak, ma'am?" Ulit ng chef sa tanong. Nakakainis. Bakit ba kasi siya pa ang unang tinanong? Anong isasagot niya? Bahala na. I like it very much." Tumawa ng malakas si Beatrice nang marinig ang sagot niya. "No, ma'am. I'm talking about the doneness of the steak. Anong luto ang gusto mo sa steak?" "Sinigang. Pwede bang sinigang?" Tumawa uli ng malakas si Beatrice bago sumabat. "Ako na nga muna ang sasagot. I like mine medium rare." "Thank you, ma'am," sagot ng chef. Tapos ay tumingin uli kay Josa. "Medium rare din ang karaniwang luto na gusto ni na Senyorito Ethan at Doña Marga. Yun na lang din po bang luto ng sa inyo, ma'am?" Tumango na lang si Josa. Alam niya kasi na pulang-pula na ang mukha niya ng mga sandaling yon. Malay ba niya sa steak? Mukha na naman tuloy siyang ignorante sa harap ng lola ni Ethan. Tumingin siya kay Ethan at nakita niyang nakangiti ito sa kanya na para bang gusto siyang i-comfort. Paano siya pipiliin ng lola ni Ethan kung sa umpisa pa lang ay hindi na ito natutuwa sa kanya? Wala na ba siya agad pag-asa na manalo? Nang matapos ang hapunan ay nagpunta muna si Josa sa veranda ng mansyon para magpahangin. Umupo siya sa bangko na naroon at bumuntong hininga. Tumingin siya sa langit. Nakakahiya ang pinagagawa niya sa loob, kaya hindi na niya alam kung may mukha pa siyang maihaharap kay Ethan. May tumikhim sa tabi niya. Nang ibaling niya ang tingin niya roon ay nakita niya si Ethan. May bitbit ang lalaki na paper bag na mula sa isang fast food chain. Nakangiti ang lalaki sa kanya. "Pwede bang makiupo?" Tumango si Josa, nag-iwas ng tingin. Josa, nagpo-order ako ng hamburger. Para kasing di mo nagustuhan na pagkain kanina." "Oo, para kasing hilaw yung medium rare. Saka naisip ko rin, mag-back out na lang kaya ako sa contest." "What?" Gulat na bulalas ng binata. "Dito sa search ng lola mo sa magiging girlfriend mo, parang dapat na ako mag-back out." Nawala ang ngiti sa mga labi ni Ethan. "Why?" "Kasi hindi naman talaga tayo bagay, Ethan. Biro mo, yung simpleng tanong lang na how do you like your steak, isasagot ko sinigang." "I like sinigang too." "Pampalubag loob mo lang yan sa kabubuhan ko eh." Ngumiti ulit si Ethan. "Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit sumali ka sa wedding search ng lola ko. I mean, nung magkaibigan tayo years ago, parang wala ka namang interes sa akin. Kaya nasurpresa ako na sasali ka." Umismid si Josa. "Hindi mo lang napansin noon." "Pero hindi ka kasi umamin noon, Josa." "Bakit ako aamin? Teenager ka noon. Teenager pa tayo pareho. Baka pagtawanan mo lang ako." "Pero ngayon, bakit kaya mo nang aminin? Bakit may lakas ka na ng loob na sumali?" "Baka kasi ngayon mature ka na," sagot ni Josa. "Baka hindi mo na ako pagtawanan at hindi mo na ako laitin kapag inamin ko." Umiling si Ethan. "Hindi rin kita lalaitin kung umamin ka noon." "Hindi natin yan sigurado."
Huwag kang mag-back out, Josa. Ha? Huwag kang mag-back out. Ulit ng lalaki. Dinalhan kita ng pagkain kasi pakiramdam ko nagugutom ka pa. Alam mo bang ibig sabihin nun? Umiling si Josa. Humiti si Ethan. Lumitaw ang dimple nito sa kanang pisngi. I'm rooting for you to win, Josa. Ikinuwento ni Josa sa mga kaibigang sina Tiny at Wancho ang sinabi sa kanya ni Ethan na magkita-kita sila. Naliligo silang magkakaibigan noon sa ilog ng hasyenda. Nakaupo silang dalawa ni Tiny sa batuhan at naghihilod ng legs. Si Wancho ay nagtatampisaw sa ilog pero napaahon nang marinig ang kwento niya. Ano ka mo, Josa? May kasungitan ang tonong sabi ni Wancho. Pumesto ito sa harap niya. Basa na ang suot nitong boxers kaya yumakap yun sa mga binti nito. Bakat na bakat ang hindi dapat bumakat. Umupo ka nga. Huwag mong ipangalandakan sa amin ni Josa yung ano mo. Sabi ni Tiny sa lalaki. Umupo si Wancho sa tabi niya. Namumula ang muka. Ano nga uling sabi sa'yo, Josa? Sabi niya sa akin, I'm rooting for you daw. Tapos ay kinikilig na nagpapadyak pa si Josa. Naintindihan mo ba yon? Nangaalas kang sabi ni Tiny. Siyempre hindi, kaya nag-google ako. Parang ang ibig sabihin yun, ako ang gusto niyang manalo. Ako ang gusto niyang piliin ng lola niya. Kung ikaw ang gusto niyang piliin ng lola niya, dapat pinahinto na niya ang search. Dapat siya na mismo pumili sa'yo. Sabi ni Wancho. Nabawasan ang kilig ni Josa. Napatitig kay Wancho. Dinundot niya ang nakalitaw na dibdib nito. Panira ka ng ilusyon. Panira ka, Wancho. Hinawakan ni Wancho ang daliri niya. Pinisil yun. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ikaw ang gusto niyang manalo, kakausapin niya ang lola niya. Parang dapat natigilan mo na yan. Ayoko lang na masaktan ka, Josa. Hindi nakapagsalita si Josa. Dahil sa totoo lang ay may punto naman si Wancho. Paano nga kung inuuto lang siya ni Ethan? Kung pampalubag loob lang ang sinabi nito sa kanya kagabi. Hindi masasaktan niyang si Josa. Agaw atensyon ni Tiny na nakatitig sa mga kamay nila ni Wancho. Kaya niya yan. Kinaya nga niyang tinan araw-araw yung mukha niya sa salamin eh. Laitera ka talaga, bakla. Nilalamig na ako. Medyo nakasimangkot na sabi ni Tiny. Tumayo na si Tiny. Kinuha ang tuwalya nitong nakasabit sa puno at nagpunas ng katawan. Uwi na tayo. Tara na, Wancho, sabay na tayo. Magkapit bahay lang ang dalawa kaya madalas na sabay na umuwi. Umuwi ka na mag-isa, Tiny. Ihahatid ko muna si Josa. Bakit? Malapit lang naman ang bahay niyan dito. Gusto ko lang. Okay, bahala ka. Tumalikod na si Tiny at naglakad palayo sa kanila. Parang masama ang loob nito habang naglalakad. Nagtatakang ihinatid ng tingin ni Josa ang kaibigan. Tara na, Josa. Sabi ni Wancho. Nauna itong tumayo. Inilahad nito ang kamay nito sa kanya. Tinanggap niya yon at hinila siya nito patayo. Lumapit ito sa puno kung nasaan ang tuwalya nito. Kinuha nito yon at lumapit uli sa kanya. Ibinalot nito ang katawan niya ng tuwalya nito. Baka lamigin ka na. Tapos baka may mambastos pa sa'yo. Mapapaaway pa ako. Salamat, Wancho. Dapat si Tiny na lang ang sinabayan mo. Malapit lang naman ang bahay ko. Okay lang yan. Kaya na ng sarili niya. Saka Wancho? Saka Hindi na nakapagsalita si Josa. Hindi niya masabi kay Wancho na pakiramdam niya ay nagselo si Tiny sa kanilang dalawa. Hindi masabi ni Josa ang hinala na may gusto ang baklang kaibigan kay Wancho. Pinabalik sina Josa at Beatrice ni Lola Marcos sa mansyon pagpatak ng linggo. Pinadiretso sila nito sa kwadra ng mga kabayo. Marami kaming business partners na may-ari ng mga hasyenda. Sabi ni Lola Marga, nakatayo sa gitna ng dalawang itim na kabayo. Isa ang horseback riding sa kadalasang libangan ng mga business partner namin. Kaya mahalaga na may equestrian skills sa magiging girlfriend ng apo ko. Galak na galak si Josa. Ay nako, sanay po ako sa pagsakay ng kabayo. Sabi ng nanay ko, pinaglihiro po ako kay Marimar. Marimar? Hindi halata. Sagot ni Lola Marga. Anyway, sa hamon na ito ay kailangan nyo lang magpatakbo ng kabayo sa loob ng 5 minuto. Nagtaas ng kamay si Beatrice. Doña Marga, pasensya na po pero hindi ko po kaya magpatakbo ng kabayo. Bihira po akong sumakay ng kabayo. Baka pumalaglag lang ako.
Panahon na para magmagaling. Naisip ni Josa. Ako po, ready na po ako na sumakay ng kabayo. Kanino po ba ako sasakay? Dito na lang kay Isko. Nakangiting sagot ni Ethan bago lumapit sa isang kabayo. Namumula ang mistisong mga pisngi ni Ethan sa init. Ito lang ang kilala niyang naaarawan na mukhang fresh pa din. Maamo tong si Isko. Okay. Hello Isko. You good horsey naman, di ba? Bati ni Josa sa kabayo. Alalayan na kitang makasakay, Josa. Offer ni Ethan. Salamat, Ethan. Nangaasar ang tinging ibinigay ni Josa sa pinsang si Beatrice. Tulungan mo ko, Ethan, ha? I don't want falling downward, eh. Sure. Naramdaman ni Josa ang mainit na mga kamay ni Ethan sa balakang niya. Iniangat siya nito sa lupa para madaling makasakay. Naisip ni Josa na magpabebe at magunwaring nahihirapang makasampan ng kabayo para maramdaman pang lalo ang mga kamay ni Ethan. Sorry, Ethan, ha? Ang tangkad pala ni Isko. Nahihirapan akong sumakay. Pero bago pa makasampan ng kabayo ay biglang nautot si Josa. Siguro ay dahil sa posisyon niya. Nakagat niya ang labi sa pagkapahiya. Bakit wrong timing ang utot niya? Hindi na umarting pabebe si Josa at sumampa na sa kabayo. Napahiyaman ay may naisip siyang palusot. Kinausap niya ang kabayo. Ikaw Isko, ha? Umuutot ka nang hindi nag-excuse me, ha? Naniningkit ang mga mata ni Ethan sa pagtawa. You're so cute, Josa. Thank you. Bumaling si Josa kay Lola Marga. 5 minutes po, di ba? Tumango ang matanda, kaya nagpakitang gila si Josa sa pupapatakbo ng kabayo. Nililipad ang mahaba niyang buhok at tawa siya ng tawa habang iniikot nila ni Isko ang buong bukid sa harap ng kwadra. Masarap sa pakiramdam ang hangin ng bukid at ang haplos ng araw. Pero mas masarap sa pakiramdam na maungusan si Beatrice sa pagkakataong to. Nang makabalik sa tapat ng kwadra, ay nakasimangot na sina Lola Marga at Beatrice. Nakangiti naman si Ethan sa kanya. Wow, ang galing mo nga mga bayo, sabi ni Ethan. Marimar nga, di ba? Mukhang fulgoso pero marimar. Palabiro ka talaga. Alalayan na kitang bumaba. I'll catch you. Ha? Uy, mabigat ako, Ethan. Huwag kang mag-alala. I'll catch you. Umarka na namang pabebe si Josa. Baka masaktan ako, ha? No, trust me. I won't let you get hurt. Nag-dismount si Josa sa kabayo. Sinalo siya ni Ethan at napayakap siya rito. Gahibla na lang ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Naaamoy niya ang mabangong hininga nito. May masakit ba sa'yo, Josa? Wala. Kita mo, sabi ko sa'yo di ka masasaktan eh. Ang lapad ng ngiti ni Josa. Mukhang waki siya sa challenge na yon. Nang matapos ang tanghalian ay pinapunta sina Josa ni Lola Marga sa garden ng mansyon. Pinadulog sila nito sa mesa na nasa tabi ng swimming pool. May Scrabble board na nakapatong sa mesa na yon. Dahil nga haharap ang girlfriend ng apo ko sa mga business partner namin, importante na sila'y eloquent. Kailangang sila ay may malawak na bokabularyo. Importanteng malaman ko kung kaya niyo bang makipagsabayan sa pakikipag-usap sa mga business partner namin. Kaya sa challenge na to ay maglalaro kayo ng Scrabble. Nakagat ni Josa ang labi. Nakapaglaro na siya ng Scrabble pero hindi siya magaling. Tumingin siya kay Ethan na nasa tapat niya. Kaya mo yan. Ethan mouthed. Nang makompleto na ang letter test ay nakita ni Josa nang ngising-ngisi ang pinsang si Beatrice. Kung talo niya ito kanina sa pangangabayo, ngayon ay narito naman ang advantage. Here's my first word, sabi ni Beatrice. Puke. Nilatag ni Beatrice sa board ang mga letrang P, U, K at E. Hoy, ang bastos naman yan. Pwede ba yan? Bastos? React ni Josa. Hindi yata tayo pareho ng iniisip, Josa. Sabi ni Beatrice na may nang iinsultong ngiti. Puke is another term for vomit. Okay. Ikaw, Josa, ano ang word mo? Sabi ni Beatrice. Saglit lang. Eto, ilatag ko na ang word ko. Cat. Ilang points yung cat? Mababa lang. Nagmamalaking sagot ni Beatrice. Nagpatuloy ang laro. Komplikado ang mga salitang nabubuo ni Beatrice. Nailatag nito sa Scrabble board ang mga salitang rendezvous, spruce at garden. Ang nabubuo lang ni Josa ay dog, cow at star.
Siyempre, natalo si Josa sa laro. Pinalakpakan pa ni Lola Marga si Beatrice. Ang galing mo, iha, sabi ni Lola Marga kay Beatrice. Sabagay, isa kang guro. Kailangan na malawak ang bokabularyo ng mga guro. Salamat po, Doña Marga, sabi ni Beatrice. Paniguradong makakasabay ka sa pakikipag-usap sa mga business partner namin. Yung pangangabayo, maiituro naman yun, iha. Willing ka bang matuto niyon? Naniniwala po ako na bilang guro, kailangan palaging willing ako na matuto ng mga bagong bagay. Panigurado na madali kang matuto, iha. Ramdam ko na natural ang talino mo. Napasimangot na lang si Josa. Mukhang sa challenge na yun ay sa kangkungan na binagsakan niya. Halata na botong-boto talaga ka Beatrice ang Donya. 4:00 na rin ng hapon nang payagan sina Josa na umuwi ni Lola Marga. Ipapahatid daw uli sila ni Beatrice sa driver ng Donya. Naghihintay na raw ang driver sa tapat ng mansyon. Nagpunta muna sa CR si Josa dahil sa tawag ng kalikasan. Umaasa siyang nasa tapat pa ng mansyon ang kotse ni na Lola Marga. Pero wala na yun doon. Sa halip ay ang motor ni Ethan ang nakita niya. Nakasandal ang binata sa motor at mukhang may hinihintay. Nang makita siya nito ay ngumitito. Josa, tara na. Ha? Bakit? Nasaan yung kotse? Pinauna ko na. Okay lang ba? Bakit? Wala lang. Gusto ko lang na ako maghatid sa'yo. Gusto mo akong ihatid? Yeah. Okay lang ba sa'yo? Kung ayaw mo, pwede ko namang sabihan ng driver na bumalik. Nako, hayaan mo na yung driver. Huwag mo nang sabihin. Sana nga magkagustuhan na lang sila ni Beatrice. Tumawa si Ethan. Okay lang ba sa'yo na sa motor ka sumakay? Di mo naman ako hahayaang masaktan, di ba? Tulad kanina. Tumango si Ethan. Siyempre naman. E di okay lang kahit saan ako sumakay. Kahit sa motor, sa kabayo, sa camel, sa spaceship. Basta iingatan mo naman ako eh. Muling tumawa si Ethan. You're amusing, as ever. Tama na nga yung mahirap na English. Nag-nosebleed na nga ako kanina sa Scrabble. Sabi ko lang, ang cute mo, Josa. Di nga. Yun ang ibig sabihin nun? Oo. Mabuti pa isuot mo na tong helmet. Akmang iaabot ni Ethan sa kanyang helmet pero umiling siya. Sorry, di ako marunong magsuot niyan eh. Pagsisinungaling ni Josa. Fine, ako na magsusuot sa'yo. Isinuot nga ni Ethan sa kanyang helmet. Ramdam na ramdam niya ang mainit na kamay nito sa baba niya habang inaayos nito ang strap. Tutok na tutok naman ang mata niya sa gwapong mukha nito habang ginagawa nito yun. There, bagay sa'yo ang helmet ko. Bagay din ako sa'yo. Ang harot niya, pero pangangatawanan na niya. Andun na eh. Tingin ko din nga. Sagot ni Ethan. Sakay na. Naunang sumakay si Ethan ng motor. Napaka-sexy ng binata kapag nakalulan sa motor. Mukha itong gentle na gwapong lalaki. Yung mabait at maamo ang muka. Pero kapag nakasakay ng motor, ay parang nawawala ang pagiging gentle nito at ang good boy looks nito. Sumakay na si Josa kaysa tumunganga pa kay Ethan. Pumesto siya sa likod nito. Saan ako kakapit, Ethan? Kahit saan. Pero pwede rin yumakap ka na lang sa akin. Timang na lang siya kung sa bakal pa siya kakapit. Yumakap siya sa mainit at matigas na katawan ni Ethan. Higpitan mo pa, sabi ni Ethan. Humawak sa kamay niya at hinila para humigpit ang yakap niya rito. Halos mapasubsob ang mukha niya sa likod nito. Yan, ganyan kahigpit. Hindi naman ako magrereklamo eh. Ikaw parang ako gusto mo na manalo talaga hindi si Beatrice. Ikaw naman talaga eh. Si Beatrice naman ang gustong manalo ng lola mo. Huwag mo munang isipin yan, Josa. Ayoko rin munang isipin yan. Hindi agad nakasagot si Ethan. Mukhang tama ang kaibigan niyang si Juancho. Mukhang hindi siya kayang ipaglaban ni Ethan sa lola nito. Kung tutuusin ay pwede naman ngang si Ethan ang magdesisyon kung sino ang gusto nitong piliin tapos ay ipahinto ng contest. May kurot siyang naramdaman sa puso niya. Sige na, Ethan. Patakbuhin mo na ang motor mo. Sabi nilang niya kaysa sumama palalo ang loob niya. Walang tao nang makauwi si Josa sa bahay. Doon muna kasi matutulog ang nanay niya sa bahay ng kuya niya para mag-alaga ng mga apo nito. Walang kasama si Josa sa bahay, kaya nag-chat siya sa kaibigang si Tiny na puntahan siya nito. Ipinagluto na lang niya ang bakla ng pinakbet na paborito nito.
Habang kumakain sa maliit na mesa sa kusina, ay napansin ni Josa na parang balisa si Tiny. Bakla, may gusto ka bang sabihin? May gusto ka bang aminin sa akin? Tanong ni Josa sa kaibigan. May bahid ng lungkot ang ngiti ni Tiny. Oo, Josa. Matagal ko na itong tinago sa'yo. Ano ba yan, bakla? Sabihin mo na. Okay, ito na. Ibinitin pa nito ang sasabihin. Tomboy talaga ako, Josa. Hindi talaga ako bakla. Natawa ng malakas si Josa. Hinampas ang braso ng kaibigan. Puro kakalokohan. Ayaw mo magseryoso? Tatawa-tawa rin si Tiny. Pero unti-unting humina ang tawa nito hanggang sa maging isang ngiti. Ngiti na unti-unting naging mapait. Si Ethan naman talaga ang gusto mo, di ba? Ano bang tanong yan? Siyempre. Kapag may ibang nanligaw sa'yo, babaste din mo naman, di ba? Kapag merong may gusto sa'yo na biglang umamin sa'yo, babaste din mo naman dahil si Ethan ang gusto mo, di ba? Bakit? Sino ba may gusto sa akin, ha? Wala naman. Para namang hindi mo nahahalata. Mapait na sabi ni Tiny. Bakla, yung baho nga ng hininga mo minsan hindi ko na nahahalata at pinapansin. Hindi tumawang si Tiny. Ngumiti lang. Doon na unawaan ni Josa na sa unang pagkakataon ay naging seryoso ang kaibigan. Nahahalata ako na gusto ka ni Juancho, Josa. Hindi kapatid lang ang tingin sa akin ng mokong na yon. Akala ko din, hanggang sa magselos siya kay Ethan. Hindi siya nagsiselos, Tiny. Ano ka ba naman? Nagsiselos siya, Josa. Ramdam ko yun. At kapag umamin si Juancho sa'yo, sana wag mo siyang sagutin. Kasi si Ethan naman ang gusto mo, di ba? Saka kapag sinagot mo siya, paano na ako? Third wheel na ako sa inyo. At saka, gusto mo ba si Juancho, Tiny? Putol ni Josa sa sinasabi nito. May pumatak na mga luha mula sa mga mata ni Tiny. Oo, pero alam kong wala akong pag-asa kasi straight si Juancho. Alam ko na sa babae lang siya magkakagusto. Okay lang sa akin yun. Tanggap ko na yun. Ang di ko lang kakayanin kapag napunta si Juancho sa best friend ko. Ikakadulog ko yun, Josa. Kapag nagkatuluyan kayong dalawa. Doon na hindi napigilan ni Tiny ang emosyon. Umiyak ito lalo. Hinila ni Josa ang silya palapit sa kaibigan at niyakap to. Hinayaan niyang sumubsob ang kaibigan sa dibdib niya para daw nito umiyak. Hinimas niya ang likod nito. Huwag ka mag-alala, bakla. Kung sakali mong totoo na may gusto si Juancho sa akin, hindi ko siya sasagutin. Hindi lang para sa'yo para rin sa sarili ko. Kasi wala akong nararamdaman kay Juancho. Si Ethan ang gusto ko mula noon hanggang ngayon. Promise mo yan Oo, promise. Si Ethan ang gusto ko. Si Ethan na nga lang pag-usapan natin. Naalala mo ba nung una natin siyang nakilala? Nung grade 5 tayo? Kumalang si Tiny sa yakap niya at tumango. Naalala ko, pinagtanggol niya ako sa mga bully. At magkasamang binalikan ni na Josa at Tiny kung paano unang dumating si Ethan sa buhay nila. Grade 5 sina Josa at Tiny nang makilala si Ethan. Pauwi sila mula sa pinag-aaralang public school at dumaan sa bukid ng pag-aari ng pamilya ni na Ethan. Kaso nga lang ay hinarang sila ni Bentong. Kaklase nila si Bentong. Malaking tao ito, repeater kasi, at binubuli nito lagi si Tiny. Hoy bakla, sabi ni Bentong kay Tiny. Ang ingay-ingay mo nakakabulahaw ka. Paki mo ba, Bentong? Maangas na sabi ni Tiny. Napipikon ako sa pagmumukha mo Hindi mo ako pinakopya kahapon sa quiz Mag-aral ka kasi. Napakaangas mo pang bakla ka. Bugbugin kaya kita Bugbugin ko kaya kayo ng kaibigan mo, ano? Nakaramdam ng takot si Josa. Alam niyang kayang-kayang gawin ni Bentong yun. Tama na nga, Bentong, sabi ni Josa sa siga kaklase. Isusumbong ka namin sa guidance. Isusumbong ka rin sa kanila ang kapangitan mo. Ganti ni Bentong sa kanya. Doon napalitan ng galit ang takot sa puso ni Josa. Bata siya at masakit makarinig ng mga ganoong salita. Napakaangas mo, Bentong Akala mo porke babae ako hindi ko kaya makipagbugbugan sa'yo? Ang tapang mo, Josa Hindi porke babae ka, hindi na kita papatulan. Akmang susuntukin na siya ni Bentong nang biglang may sumigaw. Stop that! Tumatakbo sa kanila ang isang mistisong batang lalaki.
Kulot ang buhok at namumula ang magkabilang pisngi. Napakaganda ng bihis nito. "Stop that, you bully!" Sigaw ng batang si Ethan. Huminto ito sa tapat ni Bentong. Kilala ni Josa ang batang lalaki dahil sa mansyon ng mga ito nagtatrabaho ang nanay niya. Natatanong nga lang niya ito at hindi makausap dahil Inglesero to. Hindi niya ito kaklase dahil sa private school ito nag-aaral. "Sino ka ba?" Galit na sabi ni Bentong kay Ethan. "Ang yabang mo nag-i-English ka pa." "Masama maging bully," sabi ni Ethan. "Hindi ba yan tinuturo sa school nyo?" "Ang tinuturo sa amin sa school, paano bumili ng pulburo na tinda ni ma'am. Mayabang ka, mukha ka namang lampa. Gusto mo bang bugbugin kita I might look like a wind, but I can throw a punch. At dahil narito ka sa asyenda namin, malakas ang kutob ko na nagtatrabaho dito mga magulang mo. Kapag sinaktan mo ako, magsusumbong ako sa Lola Marga ko. She owns this place." Matalino si Ethan. Alam nito na di nito kayang labanan ang sigang lalaki na mas matanda rito, kaya nanakot ito. Nakita ni Josa na parang natitigilan na ang sigang si Bentong. "Ano, mananakit ka pa Inis na sabi ni Ethan kay Bentong. Dinuro ni Bentong si Ethan. "Kung hindi ka lang mayaman, nabugbog na kita kanina pa." Gigil na sabi nito bago sila iwang tatlo. Nakatanaw na lang silang tatlo sa lalaking palayo. Bumaling si Ethan sa kanila. "Okay lang ba kayo?" Tanong nito sa magkaibigan. Nginitian sila. "Okay lang kami. Salamat sa pagtatanggol kanina," sagot ni Josa. Yun ang unang pagkikita ni na Josa at Ethan. Mula noon ay lagi na silang nakikita sa bukirin ng hasyenda para maglaro. Nang tumantong na sila ng high school ay lalo silang naging close dahil naging magkaklase silang dalawa. Nakapag-aral sa private school si Josa noong high school. Pinag-aral siya ng tito niya sa private school para may kasama ang pinsan niyang si Beatrice. Kahit hindi sila close, okay lang, basta masamahan niya ang pinsan. Naalala ni Josa nang magkaroon ng election ng class officer at pinagtripan siya ng mga kaklase niya dahil nga hindi siya kagandahan. "I nominate Josa Demetrius to be our muse," sabi ng isa nilang kaklase. Nagtawanan ng malakas sa mga kaklase ni Josa bukod sa pinsang si Beatrice at si Ethan. Nakarinig si Josa ng mga masasakit na salita tulad ng, "Huwag niyo namang mabuyin ng election," at "May muse bang pangit?" Hindi kinaya ni Josa ang mga panlalait kaya umiiyak siyang lumabas ng classroom. Nagpunta siya sa rooftop ng school at doon umiyak ng todo. Nakaupo siya sa sahig ng rooftop at nakasubsob sa mga palad niya, kaya hindi niya namalayan na may tumabi na sa kanya. "Huwag mo na silang pansinin, Josa." Tumingala siya. Mukha ni Ethan ang nakita niya. May inaabot ito sa kanyang chocolate milk. "Kunin mo na, paborito mo yan, di ba?" Tumango si Josa. Kinuha ang chocolate milk at humigop sa straw niyon. "Salamat." "Huwag mong pansinin ng mga bully, Josa." "Tama naman sila Pangit naman talaga ako. Mula pa pagkabata ko, yan ang pintas nila sa akin. Sabi ko sa sarili ko, kailangan masanay na ako na marinig yan. Minsan kaya ko. Minsan nakakasakay ako sa mga biro tungkol sa itsura ko. Pero minsan masakit pa rin. Minsan nakakadurog pa rin. Gusto mo ba pagsasapakin ko silang lahat?" "Mapapa-guidance ka pa. Saka alam ko naman na hindi ka bayolenteng tao. Nagtatrabaho sa pamilya namin na parents nila. Kaya kong ipatanggal sa trabaho ang mga magulang nila kung gusto ko." Napangiti si Josa. Alam niya na kinocomfort lang siya ni Ethan. Alam niyang hindi nito gagawin yon dahil mabait to. "Anong pakiramdam na maging gwapo, Ethan? Yung maging hindi pangit na tulad ko?" "Hindi ka pangit, Josa. Huwag mo na akong bulahin pa. Hindi naman ako masasaktan kapag sumang-ayon ka." "Josa, lahat ng tao ay magaganda at gwapo on their own unique way. Nasasabi mo lang yan kasi nasa iyo na lahat. At kayong mga gwapo at maganda, wala pa kayong ginagawa pero parang may napatunayan na kayo. Hinahangaan na kayo ng mga tao. Ako, lagi akong nilalait. Lagi akong binubuli. Tapos hindi pa ako matalino. Hindi ako makasabay sa lesson. Lagi akong 0 sa assignment. Kasi kailangan kong tulungan si nanay sa gawaing bahay Nagala ko rin ako ng puto para makadagdag sa kita namin. Lahat naman ginagawa ko para maintindihan ng lesson, para patunayan ang sarili ko. Pero hirap na hirap talaga ako. Lagi na lang akong hinuhusgahan at binababa ng ibang tao.
Pwede kitang tulungan sa lesson natin, Josa. Itututor kita. Umiling na lang si Josa at nagpatuloy sa paglalabas ng sama ng loob. At dahil ganito ang itsura ko, hirap ako makibagay sa mga mayayamang manlalait. Lagi akong huling napipili sa activities. Laging aswang ang role ko sa mga role-playing. Sigurado kapag nagkaroon ng JS prom, walang makikipagsayaw sa akin. Isasayaw kita sa prom, sabi ni Ethan. Kahit magdamag pa. Hindi mo lang talaga maiintindihan, Ethan, kung hindi ganito ang itsura mo. Josa, hindi ka pangit. May sarili kang charm. Kapag tumatawa ka, malutong, nakakahawa, nakakatulala, nakakatawa rin ang mga hirit mo. Ikaw lang ang kaibigan ko na laging nakakapagpatawa sa akin. Mas masaya ang mundo dahil nandito ka, Josa. That is what makes you beautiful. Kaya sana matutunan mo na wag nang isipin ang sasabihin ng iba. Salamat. Mahirap yan pero kakayanin ko. Kayanin mo. At kapag may nambuli pa sa'yo, susuntukin ko na. Nag-flex pa ang binatilyo ng muscles nito. Magka-guidance ka nga. I don't care. If they mess with you again, they're going to regret it. Salamat, sabi ni Josa. Mabilis ang kabog ng dibdib. Yun ang araw na nagkaroon ng gusto si Josa kay Ethan. Itinago niya yon dahil nagkaroon nito ng girlfriend. Ang pangako nitong pagsayaw sa kanya sa JS prom ay hindi nito natupad dahil selosa ang naging girlfriend nito. Pero nanatili siya nagmamahal dito ng tahimik hanggang sa magpunta ito ng abroad para mag-aral. Pero ngayon ay nakabalik na si Ethan sa bansa. Ngayon ay natuto na rin si Josa na maging confident. Natuto na siyang mag-isipin ng sasabihin ng iba. Kaya nang matapos ang pagbubalik tanaw ni Josa sa nakaraan, doon siya lalo pang naging determinado na maging girlfriend ni Ethan Benjamin Madrid. Ipapanalo niya ang paligsahan kahit naramdam niyang dehado siya. Isang Biyernes ng gabi ay nagchat kay Josa si Lola Marga. Magsiset daw ito sa linggo ng intimate dinner kasama ang ilan sa business partners nito. Magpa-makeup daw siya at isuot ang pinakabongga niyang damit. Huwag rin daw siyang gagawa ng ikakapahiya nito dahil mananagot daw siya rito kapag nangyari yon. Kaya Sabado pa lang ay naghahanda na si Josa. At Linggo ng hapon ay pinapunta niya sa bahay si Tiny para make-upan siya. Bakla, bakit parang wala namang nagbago? Tanong ni Josa habang nakatingin sa salamin. Ha? Sa mga pelikula, sa mga libro, kapag ang tsaka nilagyan ng make-up, bigla silang gumaganda. Ba't ako parang walang nagbago? Minake-upan mo ba talaga ako? Bakla, marunong lang ako mag-makeup. Hindi ako marunong ng plastic surgery. Kailangan mo ng doktor para gumanda, girl. Bakla, kailangan mo naman ng mouthwash. Ang paho ng hininga mo? Ganting biro niya sa kaibigan. Hay, kung yan na talaga ang itsura ko, pangatawanan ko na talaga. Pero sure ka ba bakla na yan ang suot mo? Nakangiwing tanong nito habang tila gusto nang bumunghalit ng tawa. Walang bonggang damit si Josa, kaya napilitan siyang mag-rent sa kakilala niyang mananahi. Pulang Filipiniana na may mga nagkikislapang sequins ang narentahan niya. Bakit bakla? Maganda naman ah. Tumayo si Josa para umikot sa salamin at tingnan ang sarili. Bakla, para kang aatendang sona ng Pangulo. Oh, edi okay. Bongga nga daw, di ba? Sa kakagalang-galang naman yung mga bisita ni na Ethan. For sure, hindi lang ako naka-Filipiniana ron. Sure ka? Sure. Ano? Practice nga tayo. Tanungin mo ako tungkol sa mga importanteng topics sa bansa. Baka matanong nila ako dun. For sure, mauungusan na naman ako ni Beatrice. Okay. Anong opinion mo sa global warming? Nag-isip si Josa. Global warming is very warm. Mukhang naghintay pa si Tiny na mag-elaborate siya. Ha? Yun lang, Josa? Ang hirap na kasi agad ng tanong mo eh. Wala bang easy round? Nagkatawanan silang magkaibigan. Tapos ay niyakap siya ni Tiny. Galingan mo, bakla. Kailangan manalo ka. Para sa'yo si Ethan, sa akin si Wancho. Tumingin muli si Josa sa salamin. Pak, sana nga akla. Pagdating sa event ay kita agad ni Josa ang disappointment sa mukha ni Doña Marga. Goodness gracious! Bakit ganyan na suot mo, Josa? Para kang principal kapag buwanan ng wika. May gigil na sabi ni Josa kay Lola Marga
nang makapunta siya sa garden ng mansyon kung saan ginaganap ang party nito. Sabi niyo po, bongga. Depensa ni Josa. Bongga nga, pero hindi naman ganyan. Ang OA mo. Goodness gracious. What to expect from someone like you? But I'm telling you, Josa, huwag kang magkakalat dito. Ipapakilala ko kayo ni Beatrice sa mga business partner ko. Sana naman kung alam mong wala kang sasabihing maayos, manahimik ka na lang. Gusto nang sagutin ni Josa ang matapobreng matanda, pero nagtimpi siya. Tara na, late ka na naman. Kausap na ni Beatrice yung mga partners ko. Mariin siyang hinila nito sa bulwagan ng party nito. Nasaan po si Ethan? Tanong niya sa matanda habang naglalakad sila. Hindi siya pupunta dito. Nasaan po siya? Stop asking questions, Josa. Eto na tayo. Nasa tapat na nga sila ng grupo ng mga businessmen. Kausap na ng mga yun si Beatrice. Gentlemen, here's Josa. He's also a friend of my grandson. Huko ng Donya sa mga business partners nito. Is she a teacher too? Tanong ng isa sa mga businessman habang umiinom sa hawak nitong wine glass. Overweight ito at nagmamantika ang muka. No, she's not. Anong trabaho mo, Josa? Tanong ng businessman. Inilahad ang kamay. Call me Sir Chief. Yun ang tawag sa akin ng mga empleyado ko. Tinanggap ni Josa ang pakikipagkamay ni Sir Chief. All-around raketera po ako. What's that? Minsan po nagtitinda ng puto. Minsan po online seller. Iba-iba po. Oh, so you were a freelancer? No sir, hindi po free ang binibenta ko. Bahagyang natawa si Sir Chief. Interesting ka ha. Anyway, ayun na nga amiga. Bago mo ipakilala sa akin si Josa, kausap ko tong si Beatrice. Nagsabi siya kung pwede tayo mag-sponsor ng pin sa pinagtatrabahuhan niyang school. Makakatulong yun sa image ng company natin. Tama naman, di ba? Magkano lang naman ang 40 to 50 cans of paint? Thank you, Sir Chief. Mahinhing sabi ni Beatrice. Malaking tulong na po sa school namin ng mga lata ng pintura. Oh, don't thank me. Magaling ka rin mangumbinsi. You are one smart lady. Smart tong si Beatrice, amiga. I asked her about global warming. Alam mo naman, kapag ang isang negosyo ay nakitang gumagawa ng hakbang para alagaan ng kalikasan, gumaganda din ang imahe nito. At maraming insight si Beatrice tungkol sa global warming. I know, sabi ni Lola Marca. Matalino talaga yang si Beatrice. How about you, Josa? Tanong ni Sir Chief sa kanya. Any comments about global warming? Natulala si Josa. Hindi inaasahan na itatanong nga ayon ni Sir Chief. Bakit ba hindi na lang what is your motto ang tinanong nito? Bakit yun pa? Bakit? Ano po? Yes, Josa? You're saying something? Yung global warming po is very warm. Napamulagat ang mga nakikinig sa kanya. Nataranta siya kaya dinagdagan pa niya ang sinabi niya. Yung global warming din is very global. Katahimikan ng kasunod. Tapos ay natawa si Sir Chief. Is she serious, amiga? Tanong nitong natatawa. Of course, hindi siya seryoso, amigo. May sense of humor lang talaga si Josa. Sabi ni Lola Marga. Kindly excuse us. Kakausapin ko lang sandali sina Josa at Beatrice. Hinila sila ng matanda papasok na mansyon hanggang sa living room. Doon ay nagtatalak na ito. Goodness gracious, Josa! Ano ba yung pinagsasasabi mo doon? You embarrassed me in front of all my visitors. Binalaan na kita kanina, hindi ba? Gigil na sigaw ni Lola Marca. Napayo ko si Josa. Pasensya na po. Kahit global warming lang, wala ka pang masabing opinyon? Tapos ay nangangarap ka na maging girlfriend ng apo ko? Nahihibang ka na yata, Josa. Walang nasabi si Josa at nanatili lang na nakayuko. Sana naman maging obvious na sa'yo na mas bagay si Beatrice sa apo ko. Paano kung dalhin ka ni Ethan sa party na invited ang mga foreign investors namin? O kaya isa mga potential investor? Mapapahiya ka, Josa. Magmumukha kang tanga. Pati kami at ang kumpanya ay madadamay. Nagsimula nang mag-init ang mga mata ni Josa. Parang hindi na kailangan ng mga susunod na challenge eh. Parang ito pa lang, dapat mahiya ka na. Parang ito pa lang, alam mo na kung saan ka lang dapat lumugar. Nauunawaan mo bang sinasabi ko, Josa?
Hindi naman sa pang-aalipusta, pero hindi ka bagay sa apo ko. Pasensya na, but you better back out. Hindi ako makapapayag na ikaw ang mapipili ng apo ko. Pinunasan ni Diyosa ang magkabilang pisngi. Nasaktan siya, oo. Nainsulto siya, totoo. Pero hindi niya hahayaang tapak-tapakan ng matanda ang pagkatao niya. Hindi siya papayag na ipahiya siya nito sa harap ng pinsan niya. Sumusobra na ito. Mawalang galang na po, pero si Ethan po ang magdedesisyon kung sino ang bagay sa kanya, hindi po kayo. Anong sinasabi mo? Di ba po ako ang tanga? Bakit hindi niyo po naintindihan ang sinabi ko? Tagalog naman po yun. Pilosopa ka pa. Masisisi niyo ba ako? Kung tapakan niyo po ang pagkatao ko para pong mga Diyos kayo. Kung ipahayaan niyo ako, parang pag-aari niyo po ako. Gamit po ba akong walang damdamin? Kaya hindi po ako papayag. Buong buhay ko po, minaliit ako ng mga tao sa itsura ko. Wala akong pagmamahal sa sarili ko noon. Tinuruan po ako ng apo niyo na mahalin ko ang sarili ko at tanggapin kung anong meron ako. Tinuruan po niya ako na huwag magpaapi, kaya hindi po ako magpapaapi sa inyo. Kaya iniulit ko po, si Ethan po ang magdedesisyon kung sino ang bagay sa kanya, hindi po kayo. At kung nilait niyo po ang suot ko, magpasalamat po kayo na wala akong sinabi tungkol sa makeup niyo. Sobrang puti po, mukha po kayong puto seko. Tapos ay umikot si Diyosa na parang kondesa bago humarap muli sa matanda. Bago mapang-asal na kinawayan to. Babu! Kasunod ay taas naong naglakad si Diyosa palabas ng mansyon. Naiwang nakanganga ang Donya at si Beatriz. Nang makalabas si Diyosa sa gate ng mansyon, ay nagulat siya nang makita niya na naroon si Ethan katabi ang motorsiklo nito. May lungkot na nakabakas sa mukha nito. Pero nang makita siya nito ay umaliwalas ang mukha nito. Diyosa! Alanganing lumapit si Diyosa. Ano kayang magiging reaksyon nito kapag nalaman nito na sinagot-sagot niya ang lola nito? Bakit wala ka sa party, Ethan? Ayokong umattend. Nagmotor muna ako dahil kailangan kong mag-isip-isip. Tungkol saan? Ngumiti lang si Ethan. Okay lang ba sa'yo na mag-stroll muna kasama ako? Mas masaya kasi kapag kasama kita. Sige. Kailangan niya rin si Ethan para gumaan ang loob niya. Si Ethan na mismo ang nagsuot sa kanya ng helmet. Nang makasakay siya ay nagtanong siyang muli kung saan siya kakapit. Bakit mo pa itatanong yan uli? Alam mo naman na okay lang sa akin na yakapin mo ko. At ganoon nga ang ginawa ni Diyosa. Niyakap niya ang binata at dinama ang init ng katawan nito. Hindi rin niya napigil ang sariling sumubsob sa likod nito. Wala naman itong sinabi at hinayaan lang siya. Tanglaw nila ang buwan at mga bituin habang pansamantala silang tumatakas sa problema. Nakarating sila sa tambayan ni na Diyosa. Sa bukirin kung saan may mayayabong na puno ng nara. Naupo sila sa bangko sa ilalim niyon at pinanood ang mga bituin. Ano bang iniisip mo, Ethan? Tanong ni Diyosa. Si Lola. Tibid na sagot nito. Gusto mo bang pag-usapan? Umiling si Ethan. Ayoko muna. Medyo mabigat pa sa dibdib. Pero kung okay lang sa'yo, pwede bang hawakan ko ang kamay mo? Inabot ni Diyosa ang kamay niya sa lalaki. Hinawakan naman nito yon at pinisil. Tama ako, Diyosa. Nakangiting sabi nito. Mas maganang mundo kapag hawak ko ang kamay mo. Ngumiti rin si Diyosa. Gusto mo pa rin bang hawakan kahit nag-CR ako kanina tapos hindi ako naghugas ng kamay? Tumawa lang si Ethan. Hindi binitiwan ang kamay niya. Ilang sandali silang tahimik at nabigyan ng daan ng awitan ng mga kuliglig. Madaya ka, Ethan. Sabi ni Diyosa. Why? What did I do? Naalala mo nung sinabi mo sa akin na isasayaw mo ako sa prom? Nangako ka, kasi inapi ako ng mga kaklase natin. Kaso nag-girlfriend ka. Sino nga ulit yun? Yung violet yung gilagid? Ah, si Mishka. Oo, yun nga. Kaya yun, di mo na ako sinayaw. Selosa kasi si Mishka. Yeah, lalo na sa'yo. Ikaw ang pinagseselosa niya. Nakipag-break nga ako sa kanya kasi... Kasi ano? Kasi pinapili niya ako sa inyong dalawa. Siya daw na girlfriend ko o ikaw na kaibigan ko. At alam ko noon sa sarili ko na hindi ko rin kayang mapalayo sa'yo. Kaya ikaw ang pinili ko. Hindi mo sinabi sa kanya noon. Bakit? Ano bang mangyayari kung sinabi ko? Baka naglakas ako ng loob na umamin, Ethan. Pinakatitigan siya ni Ethan. Tumango ito.
Torpe kasi ako nun. Torpe hanggang ngayon. Hindi ko pa rin masabi kung anong nararamdaman ko. Pero Diyosa, noon pa man, hinaplos nito ang pisngi ng dalaga. Noon pa man gusto na kita. Walang nasabi si Diyosa. Hinayaan lang na makipagniig ang mga mata niya sa mga mata ni Ethan. Hindi ko nasabi noon kasi baka isipin mo na nag-take advantage ako. O kaya baka isipin mo na naaawa lang ako sa'yo. Pero noon pa man, masaya na ako kapag kasama kita. Ikaw ang unang hinahanap ko kapag pumapasok ako sa classroom. Ikaw ang gusto kong makasabay pa uwi. Ikaw ang gusto kong kasalo sa recess. Yung mga araw na umiiyak ka, yun yung mga pinakamalungkot na araw ng buhay ko. Nang malaman ko na sasali ka sa pa-contest ng lola ko, sobrang saya ko. Kaya umpisa pa lang nagpaparinig na ako na gusto kitang manalo. At eto na, inaamin ko na. Gusto kita, Diyosa. Pasensya na kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin to sa'yo. Naluluha na si Diyosa. Pinunasan niya ang mga yon, pero sige ang mga yon sa pagdaloy. Pero ayaw sa akin ng lola mo. Mas gusto niya si Beatrice. Alam ko. Baka naman pwede mo siyang kausapin. Baka pwede mong ipaliwanag. Hindi agad nakasagot si Ethan. Naglayo pa nga ito ng tingin. Siguro kung galing sa'yo, baka makinig siya. Kung galing sa'yo, baka magbago ang isip niya, Ethan. Umiling si Ethan. Hindi ko alam ang gagawin, Diyosa. Parang sinampal si Diyosa sa narinig. Ang kilig niya ay unti-unting napalitan ng pagkadismaya. Bakit? Hindi ko magawang sabihin ngayon sa'yo, pero magtiwala ka sa akin. Hindi ko maintindihan, Ethan. Sasabihin mo sa akin na gusto mo ako, pero bakit parang hindi mo ako kayang ipaglaban? Ang luha niya kanina ay luha ng kasiyahan, pero ngayon ay napalitan na ang mga yon ng luha ng kalungkutan. It's complicated, Diyosa. Tinakot ka ba ng lola mo na hindi kanya pamamanahan? Diyosa, siguro yun ang dahilan. Takot ka mawalan ng pera, kaya hindi mo ko ipaglalaban. I'm sorry, Diyosa. I can't. It's my grandmother and the company. Tama nga si Wancho, Ethan. Hindi mo nga ako paninindigan. Siguro ang pinakamalaking kapintasan ko talaga ay wala sa itsura ko. Siguro ang kahirapan ko talaga ang hadlang sa ating dalawa. Diyosa, you have to trust me and hindi na. Iuwi mo na ako, Ethan. Nasasaktan lang ako kapag kasama kita. Ilang sandali ring hindi nakasagot si Ethan. Panay lang ang daloy ng mga luha nito. Pagkatapos ay pinunasan nito ang mga luha at tumango. Tara na, ihahatid na kita pa uwi. Walang nagsasalita sa kanila habang nakalulan uli sila sa motor. Nang makarating sa tapat ng bahay niya ay mahina siyang nagpasalamat. Hindi niya nilingon si Ethan habang naglalakad siya palapit sa bahay niya. Mabuti pang tiisin na lang niya ang lalaking lihim palang maliit ang tingin sa kanya. Nakapasok siya sa loob ng bahay. Madilim doon dahil ang nanay niya ay nasa kuya niya uli para mag-alaga ng apo nito. Naramdaman niya ang pag-iisa at hindi niya mapigilan ng paghagulgol. Tinawagan ni Diyosa ang kaibigang si Tiny para may makausap ng gabing yon. Pero hindi raw ito available dahil may sinalihan itong contest. Pipilitin na lang sana ni Diyosa na makatulog kung hindi siya nakarinig ng mga katok sa pinto niya. Lumapit siya raw at binuksan niya yon. Nagulat siya nang mapasungasab si Wancho sa kanya. Mabuti na lang at nasalo niya ito. Hello, Diyosa. Nakangiting sabi ni Wancho. Amoy alak ka, Wancho. Sabi ni Diyosa habang inaalalayan ng lalaki na makaupo sa sofa. Pabagsak niyang naiupo ang lalaki roon. Naglasing ako. Sagot ng lalaki. Ipinikit pa nito ang mga mata. Sana may kasama ka sa inuman para hinatid ka sa bahay mo. Sa halip na sagutin ang sinabi niya, ay iba ang sinabi ni Wancho. Dapat, iba na lang ang gustuhin mo, Diyosa. Huwag na yung spoiled na asyendero na yun. Marami namang ibang lalaki dyan. Tatawagan ko si Tiny. Padadaanan kita kapag natapos na yung contest niya. Huwag mo siyang tawagan. Siya ang dahilan kaya ako naglasing. Kasi alam ko nasaktan ko siya. Bakit? Kasi umamin siya sa akin na mahal niya ako. At nireject ko siya. Umiyak siya sa harap ko, Diyosa. Nagmamakaawa siya. Nasaktan ako para sa kanya. Naawa ako sa kanya. Pero wala naman akong nagawa. Hindi ko siya gusto, Diyosa. Ikaw ang gusto ko. Napaupo si Diyosa sa couch na katabi ng sofa. Napatingin lang siya kay Wancho.
Pakiramdam niya ay nasasakal na siya sa mga problema niya. Gusto ako ni Tiny, pero hindi ko siya gusto. Ikaw ang gusto ko, pero yung hasyendero ang gusto mo. Wala ba akong pag-asa, Diyosa? Dahil ba mahirap ako? Parang isang sampal yun sa mukha ni Diyosa, dahil habig yun ang linya niya kay Ethan kanina. Hindi ako kasing yaman ng hasyendero na yun, pero masipag naman ako, Diyosa. Hindi ko naman hahayaan na magutom ka. Wala ba talaga akong pag-asa, ha? Tigilan mo na hasyendero na yun. Ako na lang. Marahil ay dahil sa sakit na nararamdaman ay napaisip si Diyosa. Totoo namang masipag si Juancho. Napakabait din ito. At dahil tulad niya ito ng katayuan sa buhay, alam niyang walang lola na kukontra sa magiging relasyon nila kung sakali. Parang mas okay nga ibaling niya ang nararamdaman kay Ethan sa lalaki. Pero paano ang kaibigan niya si Tiny? Nangako siya sa baklang kaibigan na babasta din niya si Juancho. May pag-asa ba ako, Diyosa? Sabi ni Tiny, babasta din mo daw ako eh. Pero kung basta din mo ako, gusto kong manggaling sa'yo. Napapigit si Diyosa. Naguguluhan ng isip. Nangako siya sa kaibigan. Pero paano kung wala ng lalaking magpakita ng interes sa kanya pagkatapos ni Juancho? Kumpara kay Ethan, si Juancho ang tipo ng lalaki na paninindigan siya. Pag nanligaw ba ako sa'yo, Diyosa, babastilin mo ba ako, ha? Yun kasi sabi ni Tiny eh. Pero sabihin mo ang totoo. Hayaan mo muna ako mag-isip, Juancho. Hindi kita babastilin. Pero hayaan mo muna ako mag-isip. Ngumiti ang lasing na si Juancho. Okay yan. Handa ako maghintay kahit matagal. Naiiyak na ulit si Diyosa. Nanglayo siya ng tingin bago sabihin, ipapasundo kita sa tatay mo, Juancho. Kinabukasan ay sinugod si Diyosa sa bahay ng galit na si Tiny. Nagluluto siya ng almusal nang makarinig ng malakas na katok. Nang buksan niya ang pinto, ay kita niya ang lawaang si Tiny. Pumasok ito sa bahay at tinitigan siya na parang sinaktan siya nito. Bakit, Diyosa, ha? Bakit? Di ba nangako ka? Doon lang na-realize ni Diyosa kung bakit umiiyak ang kaibigan. Nangako ka sa akin na babastilin mo siya. Pero nagkwento siya sa akin kanina. Sinabi mo raw na mag-iisip ka pa. Anong kailangan mong pag-isipan, ha? Eh di ba may Ethan ka na? Tiny, malabo na maging kami ni Ethan. Ah, ganon. Bakas ang labis na sakit sa tinig ni Tiny. Dahil nagkalubuan kayo ng gusto mo, babaliin mo na ang pangako mo. Tiny, hindi naman sa ganon. Ayoko nilang saktan siya kagabi. Saka sinabi naman niya na raw sa'yo na hindi kanya gusto. Kahit na, Diyosa. Kahit na. Putol ni Tiny sa sasabihin niya. Magkaibigan tayo. Nangako ka sa akin. Umiyak ako sa'yo. Sinabi ko sa'yo na okay lang na hindi niya ako gusto. Basta hindi ko kayo makitang magkatuloy ang dalawa. Dahil best friend kita. Makasarili ka. Aminin mo na. Ayaw mong maubusan ng pagpipilian kaya binali mo ang pangako mo. Suwapang ka. Yun ka, Diyosa. Parang sampal muli kay Diyosa ang mga salitang yun. Lalo na at dama niyang may bahid yun ng katotohanan. Sorry, Tiny. Dahil wala ka ng pag-asa kay Ethan, papatulan mo na yung isa kahit nasaktan ako? Anong ugali yan, Diyosa? Sana hindi ka nalang nangako. Hindi magandang palabas na anyo mo, pero hindi rin pala magandang kalooban mo. Makasarili ka. Ayaw na kita maging kaibigan. Pagkasabi niyon ay tinalalikuran siya ni Tiny at lumabas ng bahay nila. Padabog pa ang pagsara nito ng pinto. Naiwan si Diyosa na durog. Isinubsob niya ang mukha sa kanyang mga palad at hindi mapigilan ng sariling humagulgol. Mula ng gabing nasaktan ni Ethan si Diyosa ay hindi lumalabas ng kwarto ang binata. Sa totoo lang ay ilang ulit na niyang pinaglaban si Diyosa sa kanyang lola. Hindi lang niya masabing nagmakaawa ang lola niya sa kanya na hindi piliin si Diyosa. Naalala pa niya ang isa sa mga pag-uusap nila. Apo, parang awa mo na. Piliin mo si Beatrice. Siya ang bagay sa'yo. Pero si Diyosa po ang mahal ko. Apo, nagmamakaawa ako sa'yo. Nakakahiyamang aminin pero pabagsak ng estado ng kumpanya natin. Kapag si Diyosa ang ihaharap natin sa potential new investors, hindi na tayo magkakabangon. Lola, please give Diyosa a chance. She's charming. Apo, I can't take risk. I can't lose the company in this hacienda. Dito na ako lumaki at tumanda. Dito ka na rin lumaki.
Ang hasyenda ang kasama ko nang iwan ako ng tatay mo. Si Beatrice, kaya kanyang tulungan sa negosyo. Pero si Josa, wala siyang magagawa sa negosyo natin. Kailangan mo nang piliin si Beatrice dahil kumakalat na sa business world na bading ka. Alam mo naman na ayaw ng mga investors natin sa gay. Please, Apo, ikaw na lang ang pag-asa ko. Namatay sa plane crash ang mga magulang ni Ethan. Maaga siyang naulila at mula noon ay ang lolo na niya ang nag-alaga sa kanya. Kapag nalugi ng tuluyan ng kumpanya, Apo, maraming mawawalan ng trabaho. Alam kong malamig ako at may pagka-arrogante, pero hindi ko kakayaning makitang mawalan ng kabuhayan ng mga empleyado natin. Kasama na ang nanay ni Josa. Hindi kakayanin ng puso ko. At alam mo mahina na ang puso ko, Apo. Totoo yun. Inililihim rin ito sa mga kasosyo nila sa negosyo na may problema ito sa puso. Kaya pakiusap, habang nasa balagba ng alanganin ng kumpanya, sana'y maisip kong protektahan to at ang mga empleyado nito. Pero bigyan niyo po ng chance si Josa, Lola. O kaya bigyan mo na lang ako ng sapat na panahon. Promise, gagawin ko lahat ng maligtas ng kumpanya natin. Kahit wala akong katuwang. Isa pa, having a girlfriend has nothing to do with our problems. Kaya hindi ko alam kung bakit nagpa-contest pa kayo para lang sa chismis na hindi naman totoo. Ito ang dahilan, kaya nang gabing nag-away sila ni Josa, ay hindi niya lubos na maipaliwanag ang sarili niya. Hindi niya masabi sa babae na nanganganib na mawala ng trabaho ang nanay nito at ang mga kaibigan nito. Hindi niya masabing posibleng mawala na sa kanila lahat ng pinaghirapan nila. Hindi niya alam kung magugustuhan pa rin siya ni Josa kung sakaling maghirap siya. Nakarinig si Ethan ng mga katok sa pinto niya. Go away. Ethan, Lola mo to. Please go away, Lola. Open the door, Ethan. Walang nagawa si Ethan kundi buksan ng pinto. Parang nahabag sa kanya ang lola niya nang makita siyang miserable ang itsura. Apo, huwag ka naman ganito. Ayoko rin namang makita kang ganito. Sorry po. Hayaan niyo po. Dadalaw ako sa meeting mamaya kasama mga posibleng bagong investor natin. Ayusin ko po ang sarili ko. Bumuntong hininga si Lola Marga at humawak sa pisngi ng apo nito. You're just like your father. Tutol din ako sa nanay mo noon at nagkaganito din siya. And then na-realize ko, bibigyan ko ng chance ang nanay mo. At nagbago ang damdamin ko sa kanya. Pakiramdam ko ay anak ko na rin siya. Kaya nasaktan ako nang sabay silang mawala sa ating dalawa dahil sa aksidente. Nakapag-isip-isip na ako. Importante ang hasyenda sa akin. Pero you are my life, Apo. Ikaw ang alaala na iniwan ng nanay at tatay mo. Kung mapapasaya ka ni Josa, hindi na ako hahadlang. Nanginid ang mga luha sa mga mata ni Ethan. Thank you, Lola. Pero ayoko rin pong mawala ang hasyendang to sa inyo. Ayoko rin maraming mawala ng trabaho. Ayoko rin pong hindi maging maginhawa ang buhay ni Josa sa piling ko. Kaya dadalo po ako sa meeting na yon at gagawin ko pong lahat para mag-invest sila sa negosyo natin. At kapag nagawa ko po yun, papayagan niyo na po akong makasama si Josa, hindi po ba? Tumango-tango si Lola Marga. Kung yun ay magpapasaya sa'yo, Apo. Dumalo si Ethan sa meeting. May kasamang mga asawa at girlfriend ng mga potential investor. Mag-isa man siya ay nagawa niyang maimpress ang mga ito at mapapirma ng kontrata. Hindi pa man bumabalik ang kumpanya sa dati nitong estado, ay alam niyang malaki ang tsansa na maibangon niya yun. Isa na lang ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang puntahan si Josa. Ilang sandali nang tinext ni Josa ang kaibigang si Tiny pero hindi ito nagre-reply. Minsan pinuntahan niya ito sa bahay at pinaghintay siya nito ng ilang minuto bago utusan ang kuya nito na ipagtabuyan siya. Hindi rin ito sinasagot ang mga tawag sa kanya. Kaya nang makita ni Josa ang kaibigan sa ilalim ng tambayan nilang puno ng nara, ay sinamantalan niya ang pagkakataon. Tiny, bakla! Nasabi niya nang makalapit. Tumayo lang sa tapat ni Tiny ng ilang segundo bago mapaluha. Tiny, I'm sorry. Hindi siya pinansin ni Tiny. Tama ka. Naging makasarili ako. Natakot ako na maubusan ng pagpipilian. Sorry. Nagkalabuan kami ni Ethan kaya naging magulo ang isip ko. Pero ngayon na medyo nakakabawi na ako sa nangyari sa amin ni Ethan. Na-realize ko na malaki nga ang kasalanan ko sa'yo. Kaya sorry talaga. Wala pa rin sinabi si Tiny. Kung hindi ka pa handang patawarin ako, ayos lang. Maiintindihan ko.
Pero gusto ka lang malaman mo na binasted ko na si Wancho. Alam ko. Sa wakas ay sabi ni Tiny. Sinabi niya sa akin. Pasensya na ulit, Tiny. Akala ko matitiis kita, bakla. Pero mas mahalaga ka pala sa akin kaysa kay Wancho. Nang hindi kita makita at makausap, na-miss kita. Kaya narito ako ngayon eh. Kasi gusto ko na makausap ka. Tinatanggap mo na ang sorry ko, Tiny? Oo, natanggap ko na nga yung mukha mo eh. Yung sorry mo pa kaya hindi. Natawa si Josa at pinunasan ng mga luha. Niyakap niya si Tiny at niyakap din siya ng kaibigan. Hindi naman natin kailangan ng lalaki, Tiny eh. Hindi natin kailangan ng lalaki para maisip na may mga halaga tayo. Kaya sabay na lang tayo mag-move on. O gusto mo ba magjawaan na lang tayo? Hilakbot na hilakbot si Tiny. Bakla, kilabutan ka naman. Magdasal ka naman. Kung ano-anong lumalabas dyan sa bunganga mo. Natawa ng malakas si Josa, tapos ay niyakap muli na mahigpit ang kaibigan. Pagsapit ng hapon ay nakatanggap si Josa ng chat mula sa pinsang si Beatrice. Binasa niya ang mensahe. Pinsan, pinapupunta ka ni Doña Marga sa mansyon. May sasabihin daw siyang mahalaga sa'yo. Puntahan mo raw siya sa garden. Insan, gusto ko lang ipaalam na noong nasigaw-sigawan ka ni Doña Marga, ay nag-backout na ako sa contest niya para kay Ethan. Alam ko na hindi tayo close, pero mabigat pa rin sa loob ko na makita kang ipahiya ng ganun. Pasensya na sa mga pagkakataong hindi kita na ipagtanggol. Kapag ipapademanda ka niya, sabihan mo ko. Marami akong kakilalang abogado. Pero hindi ipapademanda ni Lola Marga si Josa. Dahil nang makarating siya sa garden ng mansyon, ay nagulat siya nang makita ang setup niyon. May mga bilog na mesa na natatakpan ng tablecloth. May makeshift stage na nakadekorasyon ng mga puso at may malamyos na musiko na pumapailan lang. Iginala ni Josa ang tingin sa paligid at natulala siya nang makita si Ethan na naglalakad palapit sa kanya. Napakagwapo nito sa suot nitong gray na tuxedo and slacks. Nakadagdag na appeal nito ang itim nitong bowtie at ang brush up nitong hairstyle. Hello, Josa. Ano to, Ethan? Bakit may ganitong dekorasyon? Pinangako ko sa'yo na isasayaw kita sa prom, diba? Hindi ko natupad. Pero pwede ko naman gawin ngayon eh. Mukha naman GS prom na to, diba? Naantig agad ng damdamin ni Josa, pero kailangan niyang magpakatatag. Kaya mo lang gawin to, pero hindi ba naman ako kayang ipaglaban? Naipaglaban na kita, Josa. Parati kitang ipaglalaban sa lola ko. Pero ipinipilit niya ang gusto niya dahil pabagsak na ang kumpanya. At for some reason, iniisip niyang makakatulong sa imahe ng kumpanya na kung meron akong ideal na girlfriend ay haharap sa mga investor. Pero mula sa umpisa, sinasabi ko na sa kanya na ikaw ang pinipili ko. Bakit hindi mo sinabi sa kanya nung gabi magkasama tayo? Dahil nga takot din akong aminin sa'yo na posibleng mawala sa akin lahat ng mayroon ako. Takot akong sabihin sa'yo na baka hindi ko maibangon ng negosyo at mawala ng trabaho ang nanay at mga kaibigan mo. Pero patapos na ang problema. Kahit paano ay alam ko nakakabawi na ang kumpanya. May basbas na rin ang lola kong gagawin ko to. Kaya mula ngayon, Josa, hindi na ako matatakot. Ikaw ang mahal ko at isisigaw ko sa buong mundo na ikaw ang pinipili ko. Wala nang saysayang contest dahil umpisa pa lang. Ikaw na ang panalo. Lalo na dito sa puso ko. Doon na hinayaan ni Josa na matibag ang mga pader na itinayo niya sa puso niya. Sorry sa mga nasabi ko, Ethan. Akala ko hindi mo kayo pinaglaban. You're worth every battle, Josa. You make me so happy that I have to be with you. Kaya itatanong ko, napapasaya rin ba kita? Sunod-sunod ang tango ni Josa. Mahal mo rin ba ako? Tumango uli si Josa. Will you be my prom princess? Will you also be the princess of my life? Oo, mukha naman akong si Princess Fiona eh. Natawa si Ethan sabay iling. No, baby. Hindi mo siya kamukha. You are so beautiful and that I want to kiss you so bad. Kahit hindi ako kagandahan, mamahalin mo pa rin ako at gustong maging girlfriend. You're beautiful inside and out, Josa. At wala kang dapat baguhin sa itsura mo. Talaga? Kahit magpo-brace ba bawal saka magpariban na buhok? Natawa na lang si Ethan at pinisilang pisngi ng dalaga. Ang cute mo talaga, Josa. Okay lang sa akin, basta wag ka lang mag-plastic surgery dahil baka hindi na kita makilala. Ay, ayaw ko nun.
Okay na ako sa mukha ko. Tinuro mo nga sa akin na tanggapin ko ang itsura ko, di ba? Pero balato mo na sa akin ng ribbon at brace. Oo na po, mahal kong Diyosa. Pwede ba kitang halikan? Bakit ba laging nagpapaalam? Kasi yun ang tama. Kailangan may consent. Ano, pwede ba kitang halikan? Tumango si Diyosa. Doon dumakuwang ang gwapong binata para sakupin ang mga labi niya. Gumalaw ang labi nito sa ibabaw niya at tinugon niya ang galaw na yun. Humawak ito sa balakang niya at itinulak siya para lalo pa siyang mapalapit dito. Kumapit naman siya sa batok nito at hinayaan itong palalimin pang lalo ang pag-angkin sa mga labi niya. Nang matapos ang halik ay ngiting-ngiti si Ethan. Now, can I have this dance, baby? Finally, matutupad ko na promise ko na sayaw sayo. Tumango si Diyosa. Hinapit ni Ethan ang dalaga nang ikinawit nito ang mga kamay ni Diyosa sa leeg nito. Matagal silang sumayaw ng gabing yun. Ang buwan at mga bituin ang kanilang piping saksi. Paglipas ng 4 na taon ay nagbago na ang buhay ni na Diyosa at ng mga kaibigan niya. Naging masugod si Tiny sa panunuyo ni Juancho. Hanggang sa magkagusto na rin ng binata dito. Tuwang-tuwa si Diyosa nang malamang nagkatuluyan din sa huli ang mga kaibigan niya. Nakabangon na ng tuluyan ang kumpanya ni na Ethan. Nagawa nilang tulungan ng paaralan ng pinsan niyang si Beatrice. Tanggap na rin si Diyosa ng Lola Marga ni Ethan. Giliw na sa kanya ang matanda at apo na ang tawag nito sa kanya. Nakapagtapos na rin ng kolehiyo si Diyosa. Business Administration ang kurso niya. Makakatulong na din siya sa negosyo ni na Ethan. Wala nang umaalipusta sa kanya na pangit siya dahil kulang lang naman siya sa ribbon at brace. Kaya naman lumabas ang natural niyang ganda nang maayos ang ngipin niya at buhok. Pero hindi na maaalis sa kanya ang pagiging kwela at palabiro na isa sa nagustuhan ni Ethan sa kanya. Kaya palagi itong sumasaya kapag siya ang kasama. Ikinasal na rin silang dalawa ni Ethan. Imbitado sina Juancho, Tiny at Beatrice sa kasal nila. Wala pa silang planong magkaanak agad. Plano muna nilang libutin ang Europa at Amerika na magkasama. Pero nangako sila sa Lola Marga nila na within 2 years ay mabibigyan na nila ito ng apo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Diyosa na may iibig sa kanya na kasing gwapo ni Ethan. Marahil dahil kailanman ay hindi siya namintas o nanghamak man lang ng kapwa. Naging totoo lamang siya sa kanyang sarili at minahan niya kung anong ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya naging mabait din sa kanyang kapalaran at binigyan siya ng asawang gwapo, mabait, responsable, tapos mayaman pa. Huwag nating uhusgahan at pipintasan ng isang tao dahil lamang sa panlabas na anyo. Mas mainam na manalamin muna tayo bago mamintas ng kapwa. Mas tingnan mo ang ugali ng isang tao at doon mo makikita ang totoong siya. Hindi rin tayo palagi nananalo sa mga hamon ng buhay, pero makabubuti pa rin na hindi tayo sumuko dahil mas malaki ang tsansang makuha mo kung ano ang iyong inaasam kung parati mo itong ipaglalaban. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.